Ang istorya natin ay tungkol sa isang babae, ang pangalan niya ay Gia. Pumunta siya ng ospital dahil sa matinding pananakit ng tiyan at pagtatae. Pagkatapos marinig ng doktor ang karamdaman ni Gia, nagpagawa siya ng fecal examination. Ayon sa resulta ng fecal examination, nalaman na may giardiasis si Gia. Ano ang giardiasis? Giardiasis or beaver fever ay isang impeksyon na galing sa isang parasitiko na nakakaapekto sa digestive system ng isang tao. Ang Leningrad curse ay isa pang tawag sa giardiasis. Bukod dito, ang traveler's diarrhea ay inahahalin tulad sa giardiasis, ngunit ito ay nangyayari kapag ang isang tao ay nasa biyahe o pagbalik niya galing sa mahabang biyahe. Ang giardiasis ay nakukuha mula sa kontaminadong pagkain, tubig, dumi ng mga hayop at ng mga tao. Ang life cycle ng giardiasis na parasitiko ay nagsisimula sa kontaminadong pagkain o tubig kung saan ang isang cyst ng giardiasis ay makakapasok sa bituka ng tao. Dito na ito lalaki at magiging isang trophozoite, dito na rin siya dadami at ang mga bagong cyst ay ilalabas sa katawan kasabay ng dumi ng tao. Paano tayo maaapektuhan ng Giardia lamblia? Ang trophozoite nito ay kakapit sa mucosa ng bituka natin gamit ang kanilang sucking disc at kapag patuloy sila dumami, maaari ito maging dahilan ng malabsorption syndrome. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga sintomas ng giardiasis. Kapag ang bata naman ang nagkaroon ng giardiasis, ang nagiging dulot nito ay malnutrition. Ang kadalasang unang sintomas ay loose watery diarrhea or ang pagtatae. Isa pa sa mga simptomas nito ay pagiging madaling mapagod or fatigue. Ang iba pang mga simptomas ng giardiasis ay pagkawalang gana kumain, dehydration, bloatedness, at ang pananakit ng tiyan. Isa sa mga diagnostic tools na ginagamit ay ang antigen testing para malaman kung may giardiasis ang isang tao. Bukod dito, maaari rin gamitin ang enterostring test. Ang iba pang mga paraan para makumpirma ang giardiasis ay ang direct fluorescent antibody test at ang mga enzyme immunoassays. Ngayon, pag-uusapan naman natin kung paano ito maiiwasan. Ang una nating pwedeng gawin ay maging malinis sa ating katawan. Pangalawa ay iwasan ang mga kontaminado o maduming tubig. Pangatlo, linisin at itapon ng maayos ang mga dumi ng tao at aso. At panghuli, umiwas sa mga pagkain na maaaring kontaminado. Kadalasan, kapag hindi ganun kalala ang mga simptomas na nararanasan, nawawala agad ito mag-isa sa loob ng 2 linggo. Pero kapag malala ang mga simptomas at hindi nawawala, ang pangkaraniwan na ibinibigay na gamot ng mga doktor ay metronidazole. Thank you for watching!